Hello? Hello. Hi, magandang Good evening. good evening. Anong pangalan? Good evening po. Sanem po. Ha? Sanem. Ano spelling nun? S-A-N-E. Sanem. Opo. Ano yan? Parang Muslim name? Parang nasa movie po. Sa movie lang dati. Hmm. Weird pero maganda yung pangalan, Sanem. Okay. Ilan taong ka na, Sanem? 34 po. 34. And you're calling from? Hong Kong. Ay, isla nga. Isa pa nga, sabi mo ulit. Hong Kong. Arte. Hong Kong. Matagal ka na dyan? Opo. 6 years na po. 6 years na. Na-meet mo na ba ako in person? Hindi pa po. Okay. Sana ma-meet. Hindi, nagpupunta ako dyan eh. Oh. Hindi kasi ako palaging lumalabas. Minsan lang. Kasi bagay may mga OFW tayo na pag nasa instant na mag-day off, di ba? Pag hindi ka lumabas, di ba, kita yon, dagdag kita. Opo. Once a month lang kasi ako lumalabas. Okay. Saan ka sa Pilipinas? Nasa Iloilo po. Ilongga ka? Oo po. Edi malambing ang mga Ilongga, ano? Kahit magsakal na ng kaaway, ang malambing pa rin talaga. Akala mo nilalambing ka lang pero hindi ka na makahinga dahil, no? Kaya hindi ako po masyadong magaling magtagalog. Okay lang yan. Ilonggo, tatay ko. Oh. Saan ka? Saan po? Estancia, Iloilo. Nasa ako nasa La Paz. La Paz. Kaya lang Opo. tatay ko naglipat na siya ng tirahan. Nasa North Cemetery na. Sa makabilang buhay na siya. Estancia, Iloilo. Oo. Anyways, may asawa ka na? Single mom po. Ilang taon na anak mo? 14 years old po. Nasaan siya ngayon? Nasa Iloilo po. Sinong nag-aalaga? Tita ko po. Nagsustento yung ex mo? Hindi po. Bakit? Yun nga yung ko siya na yung itatanong ko, yung isi-share ko ngayon. Ilang taon yung anak mo? 14 po. 14. Ilang taon yung anak mo na naghiwalay kayo? Nung simula nung may nangyari sa amin, hinibalayan ko po siya. At parang ikaw nakipaghiwalay? Opo. Interesting tong kwento na to. So parang ikaw yung ginamit mo lang siya, parang ganon. Parang ganun po. Pero hindi po para magkaanak. Siguro ginamit ko siya para maka-move on dun sa unang naging karelasyon ko. Ang ganda niya mag-move on, kailangan magtalik ha. Yung iba nag-inom lang kayo, nagtalik kayo. Ano kasi move on yan? Hindi kasi po dati, nung nag-aaral ako, yung tita ko nagpapaaral sa akin. Tapos sabi niya, pag pinagpaaralin kita, basta bawal kang mag-boyfriend. Sabi niya sa akin. Tapos nung pinaaral niya ako ng college, may naging ka-close akong babae, 3 babae. Tapos yung isa, yung kapatid niya, yung lalaki, nakita yung picture ko sa phone niyang kapatid niyang, yung kaklase ko. Tapos, sabi ng kapatid niya, maganda tong kaklase mo, pwede pahingi ng number niya. Ikaw daw yon, ikaw daw yung maganda. Ako doon. Opo. Pusang gala, Tapos, hiningi niya yung number ko. Sabi ko sa kaibigan ko, hindi ako pwedeng mag-boyfriend baka, kasi napaka-strict ng tita ko, sabi ko sa kanya. Kaya pala. Pero hindi yun yung tatay ng ng anak ko. Yung ex ko lang yun. Tapos sabi ng kaklase ko, Wait lang, ang gulo. Paano? Hindi yun yung tatay ng anak ko, yung ex ko, kung bakit ko siya ginamit na kasi nabigo ako doon sa taong yun. Pero kaya ginamit ko yung itong kinikwento mo ngayon, siya yung naging tatay ng anak mo. Hindi. Ha? Yung ex ko na yun, yung reason kung bakit ginamit ko yung tatay ng anak ko para makamove on. Yun nga, naiintindihan nga namin. Magulo kami, pero nag-gets namin. Kami yung magulo. Kami talaga yung magulo. Ha? Kayo mga nasa TikTok, magugulo rin kayo ha?
Okay, tapos? Sana maintindihan. Tapos, sabi ng kaklase ko, kasi nasa abroad naman yung kuya ko, sabi niya, okay lang yan, mag-boyfriend ka, mag-ano na naman kayo, hindi naman kayo magkikita, sabi niya. Sabi ko, pumayag ako. Tapos, magka-LDR kami nung kapatid niya. Nung dumating siya, i-fast forward ko lang kasi hindi naman siya yung yung pinakaano ng Ay, story. hindi, tagalan mo pa, okay kami dito. Tapos, Nung umuwi siya ng Pinas, sabi niya, sunduin mo ako sa airport. Sabi ko, hindi nga ako pwedeng lumabas kasi strict yung tita ko. Lahat ng galaw ko alam niya. nako. Hindi ko Siyempre, siya sinundo. pinapaaral ka, di ba? Ayaw masayang. Oo. Tapos sabi niya, okay. Sabi niya. Tapos, nung ilang araw na sa Pilipinas, hindi ko pa rin siya minimit. Sabi niya, ano ba yan? Minsan na nga lang ako umuwi, hindi pa tayo magkikita. Tapos, isang araw tumawag siya sa akin. Sabi ko, ano bang nangyari? Sabi niya, nadisgrasya ako sa motor. Pwede mo puntahan mo ako sa hospital, sabi niya. Sabi ko, hindi pa rin ako makalabas kasi ayaw akong payagan ng tita ko. Sabi niya kasi pag saan ako pumupunta, kailangan may pruweba, may mga isasabi sa tita ko. Hindi pa rin ako pumunta. Tapos, sa ikatatlong sabi niya sa akin, magpa Thanksgiving party daw sa bahay nila ng kaklase ko. Hindi pa rin ako pumunta. Ayun, nakipag-break siya sa akin. Ayun na yun, yung nakipag-break siya tapos nasaktan ako, naghanap ng sa textmate. Yun yung nakilala ko, yung tatay ng anak ko. Galing. So hindi mo na-meet yun kahit kailan, yung nag-Thanksgiving party? Hindi. Okay. O, tapos? Tapos yung tatay ng anak ko, pinakilala ng friend ko. Sabi niya, textmate lang naman, wag mo nang i-meet. Sabi niya. Pero sa sobrang siguro sa lungkot ko, sabi ko sa kanya, sige subukan ko nga makipag-meet sa lalaki. Tapos sabi ko sa kanya, makipag-meet ako sa'yo basta may kasama ko. Saan kayo nag-meet? Nagsimba po kami kasama yung best friend ko at saka kapatid ko. Ginamit niyo pa yung simbahan para magtagpo talaga. Oo. Tapos po, nag-chat na kami. So nagsimba lang kayo nung araw na yon, wala na ibang ginawa. Tapos umuwi na kami. Hindi kayo kumain sa labas. Para lang makita siya kasi text lang hindi ko makita yung mukha niya. Tapos sabi niya, pwede na ba akong manligaw sa'yo? Sabi ko, kakabreak ko lang. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay lang yun. Sabi ko, hindi pa talaga ako naka-move on. Sabi niya, okay lang naman sa akin kahit hindi ka naka-move on. Tatanggapin ko. Tutulungan kita na maka-move on. Sabi niya. Tulungan kitang malimot mo siya. Tapos sabi niya, pwede ba tayong magkita ulit? Tapos nagkita kami. Kayong dalawa na lang? Oo. Tapos sabi ko, pwede sa sa public lang kasi natatakot ako makipag-meet. Saan kayo nagkita? Sa plaza po. Sa bagay masarap pag-date sa plaza no? Andun din yung ibang nakipagkita sa plaza din talaga Tapos? Opo. Tapos nung nandun na kami usap-usap lang, parang kaso lang, nung hinalikan niya po ako. Ay! Pusang gala talaga! Sa plaza? Opo. Anong oras yan? 3:00 ng hapon. Ang init niyan, ang lalagkit niyo niyan. Di ba? Galing pa ako ng eskwelahan. Nagbubuo yung pulbos sa leg mo niyan, di ba? Oo. Kinis ka niya. Paano kiss? As in, grabe yung kiss na. Grabe? Hindi ako makawala. As in talagang kala mo, ano ba to? Tao ba to? Octopus ba to? Ganon? Yung talagang... Kapit na kapit. Hindi. Gusto mo din. Hindi mo... Pwede bang hindi ka makawala kung gusto mo kumawala? Labi lang yun. Wala namang clamp yung labi yun nun. Yun nga sabi ko sa kanya, tigilan mo na. Pero gusto mo rin. Tigilan mo na pero ibig sabihin gusto mo rin yon. Sabi ko sa kanya nga, tigilan mo na. Pero gusto mo rin. Hindi po. Pwede ba magtagal kayo maghalikan ng ayaw mo? Kung ayaw mo, tatakbo ka palayo. Kasi parang
Hindi ako baka hindi. Hindi O, ko gusto alam. mo rin? Hindi tayo maglolokohan dito. Hindi niyo ako maloloko. Ano, ituturo sa mga nakikinig sa atin tsaka mga nanonood na pag ayaw mo, hindi ka makawala. Ano ba yung labi niya? May plies ba yung uso niya? Ganon? May mousetrap yung dila niya? Kung gusto mo, naku, talaga. Sige, o tapos, Tapos sabi ko sa kanya, iniwan ko siya. mm, Sabi niya, sorry na, sir. Hinabol niya po ako. Baka sige, okay na, uwi na ako. Pero umuwi na ako nung time na yon. Pero tuloy pa rin kami, sabi ko sa kanya. So, Sabi ko sa halikan kanya, lang ang ginawa nyo. oo. Kasi Buti nasa hindi kayo plaza nahabol yun. ng barangay doon, Kagawad. Di ba bawal sa plaza yon? Hindi, Tago naman kasi yung lugar. Yung yung Oh, kita mo, sumama ka sa Tago eh. parang nasa Ano mang lugar hindi yan? masyadong maano ng mga tao makita. Anong plaza yan, ha? Huwag na lang po. Para masabi ko kay Mayor na tabasan yung mga damo dyan para walang mag... Tapos, tuloy pa rin yung communication namin. Parang sarap naman siyang kausap. Parang naging okay naman. Parang kinalimutan ko yung mga Pero kami na nun. Kasi sinabi ko sa kanya na, sige, susubukan ko. Baka maka-move on ako, sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, magkikita tayo ulit. Sabi niya sa akin. Sa plaza na naman. Hindi po, sa boarding house ng ate niya. Sabi niya kasi sa akin, hindi yung una niya kasi sabi niya, gusto kitang ipakilala sa kapatid ko. Sabi niya, kasi kapatid niya lang yung kasama niya doon sa Iloilo. Kasi taga Pangasinan kasi sila. Tapos yung ate niya, may work doon at sinamahan niya lang. Sabi niya, seryoso ako, gusto kitang ipakilala sa ate ko. Sabi niya, punta ka sa sa bahay, sa boarding house. Sabi ko, sige, basta nandun yung ate mo. Hindi ko talaga inisip na mag-isa lang siya doon. Kasi yung inisip ko talaga na ipapakilala niya ako sa kapatid niya. Tapos sabi ko sa kanya, pagtapos ng klase ko, sige, pupunta ako dyan. Tapos sinundo niya ako doon sa may labasan kasi papasok pa yung boarding house nila sa hindi sa highway. Nang pumunta ako doon, wala naman doon yung ate niya. Bakit di ka umalis? Sabi niya kasi, dito ka muna, mag-usap muna tayo. Sabi ko, saan ba yung ate mo? Sabi niya, hindi, hinihintayin natin kasi sabi ng ate niya, magha-half day lang daw yun sa work. Tapos uwi na. 1 PM ako pumunta doon. Sabi niya, hintayin lang natin saglit yung ate ko, pauwi na yun. Sabi niya sa akin. Naghintay ako ng ilang oras. Wala pa rin yung ate niya. Tapos, ayun na, kaming dalawa lang doon, nag-uusap. Hanggang sa may nangyari na. Paano yun? Nag-uusap kayo, bigla may nangyari? Halik lang. Tapos, O di gusto mo rin. Gusto mo rin yun. siguro nadala na rin siguro. Hindi tayo magkukunyari dito na parang ikaw. Hindi ka naman tanga-tanga nun. Alam mo yung pinapasok mo nun. Diba? Tapos nga, pinilit niya nga ako. Pinilit ka? No po. Pero ang kwento mo kanina, ginamit mo siya. Pinilit niya ako may mangyari sa amin. Bakit di mo dinimanda? Natatakot kasi ako. So ayaw mo talaga may mangyari sa inyo? No po. Anong oras ka nag-start? Mabilis lang po kasi hanggang 3 o'clock ako doon sa kakahintay. Tapos, nung pinilit niya na ako, umalis na. Basta may nangyari, ang bilis lang talaga. Parang minutes lang. Hindi ka na malala kung ilang minutes. Basta mabilisan lang. Diyos ko po. Ba't di mo nareklamo? Sabi mo ka na, nadala ka, tapos pinila, ano ba talaga ito? Hindi, sa una kasi naghahalikan lang kami, tapos nung gusto niya na talagang may mangyari, nag-stop na ako, sabi ko, uwi na ako, sabi niya hindi pwede, sabi niya sa akin, tapos pinilit niya na po ako. Dapat nareklamo mo yan.
Ano ba dahil ng pagtawag mo sa akin? Sa NEM? Kasi po, nung may nangyari sa amin, Nagkaanak kayo. Pinutol ko na yung communication namin. Ibig sabihin, hindi niya alam na nagbuntis ka? Hindi po. Hala ka. Bakit? Tinago ko po sa kanya. Sino nakakaalam lang? Siguro nalaman ng tita ko, mga 6 months na yung tiyan ko. Yung nagpapaaral? Oo po. Sabi niya, buntis ka ba? Sabi niya. Nako ka. Sabi niya, pag nalaman, kasi nung bago ako mag-aral, sabi niya, kapag buntis kayo, lumayas na kayo dito, sabi niya. Tapos, nung tinanong niya na buntis ako, sabi niya, may pupuntahan siya nung araw na yon. So, bago niya ako mabutan sa bahay, naglayas ako. Saka nagpunta? Sa mga kaibigan ko, kasi nag-PM ako sa mga kaibigan ko kung saan ako pwedeng pumunta. Tapos, ay, nako ka. Yung kaibigan ko na pinuntahan ko, malapit doon sa boarding house ng ate niya. Yun lang talaga yung nag-reply sa akin na makakatulong. Malapit pa rin sa kanya? Opo, sa boarding house ng ate niya, malapit. Isang lugar lang. Kung saan ka dinala? Opo. Tapos, sabi ng mama ng kaibigan ko, puntahan natin, ipabarangay natin, sabi niya. Dapat. Sabi ko, wag na po. Ayoko na talaga siyang makita. Hindi ka rin niya hinanap? Hinanap niya po ako. Araw-araw po siya kasi nung 6 months na nagbubuntis na ako, nakikita ko palagi siya sa labas ng school, sa labas ng bahay namin. Pero hindi ko po siya Pero wala siyang idea. Wala ako. siyang idea talaga na nagdalang tao ka. Wala po siyang alam. Wala po siyang alam. Okay. Tapos, in-off ko yung cellphone ko ng ilang araw kasi tumatawag yung tita ko, yung mga kapatid ko, yung tatay ko. Sabi nila umuwi ka na, sabi nila. Kasi buntis ka pa. Tapos umuwi po ako. Sabi ng tita ko, saan yung lalaki? Puntahan natin. Kailangan ka niyang panagutan, sabi nila. Tapos sabi ko wala na siya dito, hindi sila taga rito. Bumalik na po sa Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Hindi ko po alam eh. Wala talaga akong alam sa kanya eh kasi 3 months lang kaming magkakilala. Tapos nung araw po pala na lumayas ako, kinontak ko po siya. Sabi ko, buntis po ako. Sabi ko, ikaw ang ama. Sabi ko sa kanya. Akala ko ba hindi mo kinontak? Akala ko ba hindi niya alam na After nagdala? 6 months pala, nung naglayas pala ako kasi wala na akong choice eh. Wala akong mapuntahan. Sabi ko baka. Nahingi ko po yung number niya sa kaibigan na nagpakilala sa amin. Kasi tinapon ko na yung SIM ko na contact namin. Kasi nung araw na yun, sabi ko sa kanya, paano kaya kung kausapin ko siya, kung baka may magagawa siya or baka panagutan niya ako or matulungan niya ako. Nung nagkita kami sa plaza, nandun din sabi ko sa kanya, pwede ba tayong mag-usap? Sa text pa lang, sinabi ko na sa kanya, nabuntis ako. Sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala. Kasi minsan lang nangyari yun, sabi niya sa akin. Hindi akong ama niyan, sabi niya sa akin. Tapos, ako basta kailangan lang kitang makausap ng personal. Sabi ko, naglayas kasi ako kasi buntis niya ako at sigurado ako na ikaw ang ama. Sabi ko sa kanya. Tapos, nung nagkita kami sa plaza, bakit ka may kasama? Sabi ko, gusto ko kasi tayong dalawa lang magkausap. Hindi ko pala alam na yung nagpakilala sa amin at siya, mayroon na silang relasyon. Naging sila nung kaibigan ko. Tapos gusto niya makinig yung kaibigan ko at siya. Gusto niya tatlo kaming mag-usap. Sabi ko, kung gusto mo siyang nandito na mag-uusap tayo, na makikinig rin siya, wag na lang. Tapos iniwan ko na siya doon sa plaza. Hindi na ako nagpakita. Sumama ako doon sa kaibigan ko. May dala ka rin kaibigan? Oo, pero pero nasa malayo siya. Titingnan niya lang kami sa malayo. Tapos nung bumalik na tayo dun sa tita ko na sabi niya, bakit
bakit ka nabuntis na na hindi mo pinapakilala sa amin yung lalaki? Sabi ko kasi textmate ko lang at na-meet ko lang sa may ganyan, galit-galit na siya, dami na yung sinasabi. Tapos, binuhay ko yung anak ko na mag-isa. Tumigil ako sa pag-aaral. Pero, nung buntis na ako, nakikita ko pa rin siya sa labas ng bahay namin na padaan-daan. Sabi ng tita ko nga, nung isang araw na tingin siya ng tingin sa may bahay namin, sabi niya, isira mo nga yung pinto, parang yung lalaki, parang magnanakaw. Talagang nakatingin sa'yo na gano'n. So, hindi mo pa sinabi sa tita mo na yun yung nakabuntis sa'yo? Hindi po. Tinago ko pa rin. Pero, nung nanganak na ako, sinabi ko sa kanya, humingi kasi ng advice ng mga kaibigan ko, kunin mo kaya yung number, tawagan mo sa Pangasinan. Pero ang hindi nila alam, nandun pa rin yun sa Iloilo, hindi pa rin po umalis yung lalaki. Nandyan lang talaga, malapit lang sa amin. Sabi niya, kaya ipaalam mo na nanganak ka na. Sabi ko, para saan pa? Pero, minessage ko pa rin siya. Sabi ko, nanganak na ako. Sabi ko, kung ayaw mong panagutan, okay lang naman, di naman kita pilitin. Pinaalam ko lang sa'yo. Sabi niya, gusto ko siyang makita. Sabi niya sa. Pero hindi ko po pinakita sa kanya. Hanggang sa palagi niya na po akong kinukulit. Alam mo, naguguluhan ako. Kanina sabi mo, hindi niya nalaman kahit kailan na nagdalang tao ka. Hindi, nung 1 month to 6 months po, hindi niya alam na buntis ako. Tapos nung 6 months, pinaalam ko sa kanya kasi nga naglayas na ako kasi nalaman na sa bahay. Tapos nung nanganak ako, kinunta ko ulit siya. Magulo po. Sorry. Hindi, nagigets ko yung kwento, hindi lang consistent. Oh. Hindi ko kasi alam paano parang... Sabi mo kasi kanina, hindi niya alam. So, tinanong kita kanina eh. So, hindi niya alam na may anak kayo, nagdalang tao ka, hindi po, kamo? Hindi po, 1 to 6 months po, hindi niya alam na nabuntis ako. Okay. Ba't mo ako tinawagan? Sanem? Anong pag-uusapan natin? Kasi po, lagi po siyang nangungulit na gusto niyang makilala yung anak niya. Pero ayoko. Bakit ayaw mo? Anak niya yun. Hindi ko alam, parang ayoko lang talaga siyang makita. Hindi mo naman kailangan makita eh. Anak niya yun eh. Kaya nga po eh. Kasi ilang beses na po siyang nag-message sa akin na ipakilala mo ko sa anak ko. Sabi niya, ko. Dapat. Ayoko. Dapat. Anak niya yun eh. Bakit mo siya hindi papakilala sa anak niya? Eh, anak niya yan. Ha? Ayoko talagang pakilala siya. Hindi mo call yun. Anak niya yun eh. May pantay kayo ng karapatan eh. Ba't mo ako tinawagan? Kung ano ba? Pakilala ko ba o hindi? Pakilala mo. Anak niya yun eh. Ano ba kinakatakot mo? Eh, anak niya yun. Yung karapatan mo, karapatan din niya yun. Eh, hindi mo nga sinabi sa kanya eh. Itinago mo sa kanya eh. Tsaka ano ipapaliwanag mo sa bata balang araw pag hinanapan ang tatay ng anak mo? Yan nga ang sabi niya sa akin. Sagutin mo muna yung tanong ko. Ano po? Anong papaliwanag mo sa bata? Hindi ko po alam. Sagutin mo ako. Sabihin ko na hindi. So balak mo bakit parang laro lang sa tong buhay ng anak mo? Ha? Kasi ayoko siyang maging parte ng buhay ng anak ko. Paano nga yung anak mo? Paano nga yung pagkakaroon niya ng tatay? Eh, bakit mo kailangan kontrolin yung part na yon? Kasi okay lang naman, kaya ko naman. Hindi naman yon, hindi yung kung kaya mo bigay. Yung pagkakaroon ng tatay ng anak mo, kahit bilyon pa ibigay mo dyan, anong paliwanag mo nga sa anak mo?
Kasi tinanong ko naman siya kung gusto niya makilala tatay niya. Sabi niya, hindi po. Malamang na brainwash mo na yan. Apakatanga naman ang dahilan mo. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako tinawagan? Yung ba itatanong mo sa akin? Opo. Ipakilala mo. Karapatan niya makilala yung anak niya at karapatan ng anak ko makilala yung tatay niya. Opo. Kailan? Pag-uwi ko siguro kasi ipapakilala ko sana nung nakaraang ang pag-uwi ko. Kaso parang ayoko na naman, hindi na naman natuloy. Sa usapan natin para wala namang ginawa sang mali lalaki na yan eh. Sorry ha. Alam ko kinikwento mo to na parang pinilit ka or what na. Di ko maintindihan yung part na yon kung napilitan ka ba o hindi. Kasi inconsistent yung kwento mo. But let's get past that point. Kung ayaw mo siya makita, di. Sino nag-aalaga sa anak mo? Yung tita ko po. Oh. Doon. Kung ayaw mo humarap, di sila magtatay. Huwag niyan ka mong ilabas muna kasi syempre, di ba? Hindi ka ba naaawa sa anak mo na balang araw hahanapin niya yung tatay niya at ang tanging dahilan kung bakit hindi niya nakilala yung tatay niya kasi nag-trip ka lang? Hindi, sinabi ko naman po kapag gusto niya ipapakilala ko naman siya. Hindi yun ang point eh. Dapat ikaw nagpa-facilitate nun. Tsaka sa tono ng kwentuhan natin, parang na-brainwash mo na yung anak mo. Hindi po ako yung nag-brainwash kasi yung mga tita ko nga sa... No. Malamang walang amor yung anak mo. Kasi nga ikaw mismo ayaw mo eh. Yun nga po. Kailangan mong pakilala silang dalawa. Hindi mo para kontrolin yung part na yun. Ito naman si Sanim. May jowa ka ba ngayon? Opo. Pinipigilan ka ba niyan? Hindi po. Ba't parang anong dahilan ba tayo mapakilala yung anak mo nga? Kasi ayoko Bakit nga? Ayoko na siyang makita. Parang ayoko na... Hindi naman, bakit jujuwain mo ba siya? Hindi naman para sa'yo ah. Para sa anak mo nga. Bakit para sa'yo? Eh para sa bata nga. Pinagkaitan mo na nga siya ng katotohanan na may anak kayo eh. Eh pinagkaitan mo na nga siya ng katotohanan, nilihim mo na nga sa kanya, di ba? Opo. Next week na kagad. Sabi mo, dalawin niya yung anak niyo. Hindi dinadalaw niya po kasi may kami doon, may store dati. Palagi niya pong dinadalaw pero hindi alam ng bata na yung tatay niya minsan nakikita siya doon. Sabihin mo sa anak mo. Yung bata ba hindi pa nagtatanong? Hindi po. Pero lumalaki na yan. Ano ka ba? Mga kabataan ngayon. Di ba? Pero sinasabi niya na po na ayaw niyang makita. Malamang nga naman na niya sa'yo yan kasi ikaw mismo nga, yung kapangatwiran mo nga eh. Ano naman dahilan niya para ayawan yung tatay niya kung di nalasan yung utak niya? Okay lang na magkita sila kahit wala ako doon? Malamang! Magulang din yon. Di ba ayaw mo naman makita ka mo? Di okay lang. Paibili mo sa tita ng bata. Alam mo, Sanim, no? Makinig ka mabuti, ha? Opo. Pagkakataon ng itama.
No, matagal mo na pinangangatawanan yung mali na yan. Tama? Opo. Oh, itama mo na. Itama mo na. Hayaan mo bumuo sila ng sariling relasyon ng bata. Balang araw kamumuhian ka ng anak mo. Kasi sinadya mo hindi sila magtagpo eh. Sinadya mo na to eh. Di ba? Pointless na tong ginagawa mo eh. Paano kung mamatay ka bukas? Halimbawa lang. Halimbawa lang to ha. Mamatay ka bukas. Anong iiwanan mo sa anak mo? Tanong? Ba't kayo nanay ko? Hindi pinakalasang tatay ko. Gets ko naman. You were once young and vulnerable. You made stupid decisions. Tama mali? Opo. Pero nagkaroon ka ng anak in the process. Blessing mo naman yan. Ano pa man ang hirap na ginawa mo sa bata, pinili mong ilihim sa tatay yan. Ngayon dumating na sa puntong concern mo na ito, ibig sabihin, ito na yung pagkakataong kailangan mo nang itama yung mga maling nagawa mo noon. Dahil ano bang kasunod nito? Pag hindi mo pa rin ano yan, di mo ka-file ng custody yon. Petition for custody. Kailangan ba dumaan pa kayo sa batas? Kasi pag diniinitas siya, may karapatan siya dyan. Aabot pa ba doon? Kasi kung gusto lang niya talagang legalin yan, magagawa naman niya yan eh. Tama mali? Tama po. No. Ba't aabot pa kayo doon? Hindi na lang kayo mag-usap. Hindi nyo na lang i-arrange para sa bata. Tsaka ano bang meron? Bakit ayaw mo magkita yung magtatay? Kasi dati po, sinabi ko sa kanya, nung umuwi ako, sabi ko ipapakilala ko. Tapos, nag-set na ako ng date. Tapos bigla niyang sinabi na pwede tayong dalawa na lang muna magkita. Kaya hindi ko na naman tinuloy. Sa bata lang, hindi ka kasama. Yun lang yun. Hanggang doon lang. Mamaya, hindi ka na makatakas. Okay? Kahit wala ka doon, nandun naman. Oh. Tapos, syempre, may kadugtong yan. Masustento dapat. Dapat kung magiging bahagi siya ng buhay ng anak mo, hindi lang presensya. Okay? Paano po, pag walang sustento, ipapakilala ko pa rin? Well, yes. Kasi dahil hindi naman niya kasalanan, dahil hindi naman niya kasalanan, 'di ba, na inilihim mo 'to na matagal sa kanya at hindi niya napaghandaan. Malinaw ba ako, Sanem? Opo. Kailan mo gagawin yan? Kakausapin ko muna yung tatay niya. Promise? Opo. Do it for your son. Son ba or daughter? Son po. Do it for your son. Opo. Okay? Opo. Thank you po. Ayusin mo na yan, ha? Opo. Alam mo ba yung... May TikTok ka ba? Wala po. FB. Alam mo ba yung minsan yung... Nakakapanood ka ba nun yung video ng mga chinacharing tigyawat? Hindi po. Hindi. Hindi ka pa nakapanood nun? Hindi po. Nood ka minsan, nakakagigil yun. Parang ganun ka eh. Nakakagigil, ha? Salamat sa pagtawag sa'yo, ha? Thank you po. Bye-bye, Sanem. Bye-bye po. Thank you po.